buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang You Too. Napakainam na magpuri sa Panginoon, and we know that God is here. Especially if we are sometimes broken-hearted or if our bodies feel some forms of brokennesses, the Lord is here to heal, to empower. Ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, You Too. Ikaw din o kayo rin, kayo man. Salamat Panginoon dahil kayo ay kahanga-hanga. Salamat dahil pwede kayong sandalan, lapitan, silungan sa mga oras ng pangangailangan. At maging sa mga panahon, Panginoon, na kami pinasasaganan nyo, malusog at masaya, lalo namang napakasarap na kayo'y purihin. Kaya kami, Panginoon, patuloy na nagpapasakop sa inyo. At dalangin namin, buksan nyo pong isip namin para kanikan niya sa iba't ibang paraan sa personal naming mga pag-iisip at kanya-kanyang mga detalye ng buhay, maging totoo ang mga pagsasalo-saluhan naming salita. Enable us, O God, to understand your word and to make this relevant to our lives. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. Linisin niyo po kami, Panginoon. Wala kaming ibang pag-asang malinis kundi ang inyong pagpapatawad lamang. Kinikilala namin ang aming mga kakulangan, mga pagkakamali, pagkakasala, sinasadya man o hindi, at lahat ng ito isinusuko namin sa iyong paanan. May the blood of Jesus, your Son, cleanse us. And now we ask you, Father, in the name of Jesus, your Son, teach us, take us by the hand, lead us. In the name of Jesus, we pray, we thank you, we honor you. Amen. Napakainam sariwain kung ano ang mga pinaggagawa ng Panginoon nung sa sandali na siya ay nasa lupa bilang isang tao, samantalang nanatiling Diyos. What Jesus did has so much to teach us. For instance, Jesus healed people. Isa yan sa mga nagpaangat kay Jesus sa ibang mga mangangaral ng kanyang panahon. At isa yan sa talagang hindi matularan ng iba na talagang nagpagaling siya sa isang mahimalang paraan. Mark 1:34, Jesus healed all kinds of terrible diseases and forced out a lot of demons. Hindi basta mga pipitsuging mga sakit lamang ang kanyang pinagaling, yung mga maggrabe, malala, hindi na magamot ng mga doktor, give up na ng mga pamilya, halos itinapon na akala mo'y patay, pero pinagaling niya ang mga ito. At hindi lang yon, ang kapangyarihan ng masasamang espiritu ay napalayas niya sa buhay ng napakaraming tao. Jesus also forgave sinners. Anong mas mahirap gawin? Magpagaling ng tao o magpatawad ng kasalanan? Kung sa atin titingnan yan, sa kakayahan natin, parehong mahirap. Madali magpatawad kung hindi ikaw yung nagawa ng mali. Pero pag ikaw yung nasaktan, ikaw yung nadaya, ikaw yung na-damage, hindi yun madali. But Jesus forgave sins, although He took on His body all the punishment for all our sins. Pero siya ay nakalaang magpatawad. Mark 2:5. When Jesus saw how much faith they had, He said to the crippled man, "My friend, your sins are forgiven. Go on home." Meron siyang kapangyarihang magpatawad at hindi lang yan, may pinaghuhugutan siyang kabutihan at kabaitan para magpatawad. At hindi siya basta nagpatawad, He also taught His disciples how to forgive. Sa katunayan, dahil ang Panginoon ay nagtuturo ng pagpapagaling, ang pinakamabisang pagpapagaling ang kanyang itinuro ang magpatawad. Marami tayong mga kasalanan na pinapatawad lang ng Panginoon. Pero marami tayong mga karamdaman na kaya nasa ating katawan, isip at emosyon dahil meron tayong galit. Meron tayong puot, hinanakit. Meron tayong mga galit na kinikimkim na matagal, na nagiging sakit.
Kaya kung ang Panginoon magtuturo lang, magpatawad ka, para ka na rin tinuro ang gumaling. Kasi maraming kagalingan tayong tatanggapin kung tayo ay nagpapatawad. Jesus also taught people ideas, ways, methods, lifestyle. Luke 11, 1-13, when Jesus had finished praying, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray, just as John taught his followers to pray. So Jesus told them, pray in this way. And so on until verse 13 is finished, when the so-called Lord's Prayer was taught by Jesus to the people. So tinuruan niya ang mga tao ng sari-saring paraan ng pananalangin, pagtitimpi, pagpipigil sa sarili, pagpapatawad, how to live a godly life. Jesus also fed people. Alam natin yan. Meron siyang pinagaling na bata na noong bumangon mula sa kanyang banig ng karamdaman, sabi niya sa Mark 5:43, give her something to eat. At hindi lang yon. Alam natin siya ay mahimalang nagpakain ng 5,000 lalaki, hindi pa nabilang ang mga babae at bata. At sa isang okasyon, 4,000 tao naman ang kanyang pinakain. Marami. And Jesus also taught his followers to feed the hungry. Jesus did many other miracles. John 20:30, Jesus worked many other miracles for his disciples. And even the writer said that they are not recorded in this book. Bakit natin nire-review kung anong ginawa ng Panginoon? Dahil may kinalaman yun kung anong nagawa ng kanyang mga alagad. What Jesus believers did is very relevant to us. Matthew 10, 5-15. Jesus sent out the 12 apostles with these instructions. 1. Announce that the kingdom of heaven will soon be here. 2. Heal the sick, raise the dead to life, heal people who have leprosy. 3. Enforce out demons. 4. When you go to a home, give it your blessing of peace. If the home is deserving, let your blessing remain with them. But if the home isn't deserving, take back your blessing of peace. So dito pa lang, meron siyang 4 na ipinagawa na napakahalagang ministeryo. Ipahayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos, ang kaligtasan ng tao, ang paghahari ng Espiritong Banal, ang pagkakasundo ng Diyos Ama at ng taong makasalanan, ang pagbubukas ng langit para sa lahat ng tatanggap kay Jesus. Ipamalita yon. Magpagaling at buhayin pa mga patay. At nagawa yun ng kanyang mga apostles. Ilang beses nating nakita yan sa New Testament na ang mga namatay na ay naibalik pa sa kanilang buhay. Pagalingin yung mga imposibleng sakit tulad ng ketong at magpalayas ng mga masasamang espiritu. Pero pang isang very interesting na binasa natin. Sabi, pag pumunta kayo at dumating kayo sa isang bahay, bigyan nyo ang inyong pagpapala, your blessing of peace. At sabi niya, kung deserving yung tahanan na yon, hayaan yung manatili doon ang inyong blessing. Pero kung hindi, bawiin nyo na lang. Dala nyo na uli pag-alis nyo. Meron isang given dito na hindi napapansin ng marami, na ang mga mananampalataya pala ng Panginoon ay may karapatan, may kapangyarihang magbigay ng pagpapala at bumawi nito. Kung hindi karapat-dapat yung nabigyan ng ganung pagpapala. Believers have blessing power. The power to bless. At kung hindi natin ito napagtanto before, realize natin mga kapatid na meron tayong blessing power. Gamitin nyo. Hindi naman niya nauubos. Habang marami kang bine-bless, marami kang pinagpapala, lalo naman pinapalitan nyo ng Panginoon yung kapangyarihan na yon. So use this power given by Jesus so that you could be blessings wherever you go. Release blessings to people. And people naman be deserving to receive the blessing because the Lord says, if the home isn't deserving, take it back. Kaya merong napagpala na, nababawian pa. Pero mahalaga, ito isa nating i-develop. Isa itong hiwaga at di na ito nabanggit muli sa ibang verses na meron tayong kapangyarihang mag-bless. Kaya yung bless me, give me your blessing. Mga magulang na nagbibigay ng blessing sa anak, mga taong nagbibigay ng blessing sa kapwa-tao to bless each other's businesses, each other's homes, each other's travel. There is that kind of power. Matthew 10:1, Jesus called together his 12 disciples.
He gave them the power to force out evil spirits and to heal every kind of disease and sickness. Bakit natin ito inuulit? Kasi kung ano yung kapangyarihan ng Panginoon, ibinigay din niya sa kanyang mga alagad. They received power, they were empowered. Matthew 14:27-33. At once Jesus said to them, "Don't worry, I am Jesus. Don't be afraid." Peter replied, "Lord, if it is really you, tell me to come to you on the water." "Come on," Jesus said. Peter then got out of the boat and started walking on the water toward him. So ito ipinagawa din ng Panginoon kay Pedro, maglakad sa tubig. Hindi lang ang Panginoong Jesus ang naglakad sa tubig. Si Pedro man. Si Pedro pa na emotional, impulsive. Si Pedro pa na nagtatawa sa Panginoon ng maraming beses. Siya pa ang pinaglakad sa tubig. Anong kahulugan ng mga ito sa atin? Now we go to the heart of the matter. Because now we're going to talk about what you too could do. Hindi lang sila ang pwedeng gumawa niyan. John 14:12, Jesus speaks here. I tell you for certain that if you have faith in me, you will do the same things that I am doing. You will do even greater things now that I am going back to the Father. Nabigyan na po ba natin talaga ng malalim na pansin itong sinabi ng Panginoon na ito? Isang verse lang, but it means the whole universe. Sabi niya, tinitiyak ko sa inyo na kung kayo'y may pananalig sa akin, magagawa nyo rin at gagawin nyo rin lahat ng aking ginagawa. Sa katunayan, higit pa sa mga ginawa ko ang magagawa ninyo dahil ako'y pabalik na sa Ama. So in terms of length of time, the Lord ministered nearly for just about 3 years. Ang dami-dami nating oras to minister. Most of us have longer than 3 years already that we have been in the Lord. Mas marami kayong makakasalamuhang tao. The Lord Jesus never left a small patch of land where He lived and where He physically died. Pero tayo, kung saan sa tayo nakakarating, marami tayong nakakausap. Higit sa mga nakausap niya noon. Through the internet, ang dami nating makakausap. Ang dami nating napupuntahan mga lugar. Sabi niya, you could do greater things than that. Ano ba ang tawag sa mga mananampalataya? Christian. It means little Christ or like Christ. Mumunting Kristo o kikristuhin. Parang animo ikay si Kristo. At ang pinakamahalagang leksyon na yan, mga kapatid, is that you too could and should do what Jesus did. Ano-ano nga yun? Heal people. We could be agents of healing. Not only people who are pastors or leaders. Pagka mayroong may karamdaman, pwede mo ipag-pray because power rests in you and power can flow through you. You can claim healing by power like Jesus declared healing because of His own power. Now we get that power from Him. We could heal people emotionally by giving them good advice, by clarifying their thoughts. We could also forgive like Jesus forgave. At kung makakalimutan natin yung sinabi niya, kaya niyong gawin yan dahil binibigyan ko kayo ng kapangyarihan, kung maaalala natin yon, hindi na tayo mangangatwirang, tao lang ako, hindi ko kaya magpatawad. Kasi kaya. At hindi lang yon, pwede tayong mag-model ng forgiveness to the point that because we forgive, people around us also learn how to forgive. And we can teach and inspire people to be forgiving for the sake of those that they will forgive and for their own sake. Because they get healed, they get better when they forgive. Yung bigat na dala ng galit ay nawawala sa kanilang balikat kung natuturuan natin silang magpatawad. Like Jesus, we could feed people. And we don't have to be entirely rich to feed. Nakita niyo po yung himala when the Lord Jesus Christ fed 5,000 men plus women and children. Ano ba ipinakain ng Panginoon doon? Hindi ba 5 maliliit na piraso ng tinapay at 2 pirasong isda? Sino nagbigay noon? Mayaman ba? No. A very poor shepherd boy
na baon-baon niya yung maliit na balutan na yun ng pagkain dahil nasa ilang siya, nag-aalaga siya ng mga tupa. Nung papakainin ng Panginoon ng mga tao, sabi niya, kumuha kayo ng pagkain, wala namang nakolekta kundi yun lang. Pero dahil ibinigay mula sa puso, inilagay sa kamay ng Panginoon na parami, nakapagpakain ng libo-libong mga tao at 12 kaing pa o basket ng tira-tirahan or mga pispis ang nakolekta, sobra. So yung pagbibigay, yung pagpapakain, hindi lang trabaho ng mayayaman yan, trabaho ng lahat. Sa katunayan, mas mahalaga nga yung pagtutulong-tulungan at maliliit na ambag ng mga maliliit na tao kaysa isang big time, one time, big time donation ng isang big time na tao. Mas matibay yung maraming maliliit na pinagsasama-sama kaysa isang malaki lang. Kaya kahit kailan, huwag nating mamaliitin ang ating sarili at ang ating kakayanan na pwede pala tayong gamitin ng Diyos para maging pagpapala sa napakaraming tao. Hindi mo inaasahang maaabot ng konti mong ibinibigay. You too could announce the kingdom of God. May mga taong kaya mong marating na hindi nararating kahit ng sino pang mga preacher. You too could teach. You too could deliver from evil spirits. Actually, from real evil spirits, or when you give good advice, when you give people peace of mind, when you forgive them, when you teach them how to be contented and happy, you actually drive out many demons from their lives without you even knowing it. Pagka ang tao ay naturuan natin maging payapa, tahimik, kontento, gaano karaming mga masasamang espiritu ang sa totoo lang ay naitaboy natin mula sa kanilang puso. You too could bless people in their homes. Mas madali nga pumasok ngayon sa home ng mga tao, mag-text ka lang, nandun ka na sa home na yun. Kung ang dami mong sinendan, di sabay-sabay. Padala ka email, nandun ka na. Skype, nandun ka na sa loob ng bahay nila. Mas madali ngayon na talaga to bless homes. Kaya pala sabi ni Lord, greater things than this you will do. Because in areas of extent, intensity of our reach, mas marami talaga tayong mararating. And of course, all of this that Jesus did, that we too could do, could be done miraculously or naturally. In other words, pwede mo magawa ito sa isang mahimalang paraan dahil binigyan ka ng Panginoon ng kapangyarihan, o kung wala talagang himala, yung natural lang. Pumunta ka lang, nagdala ka ng pagkain sa bahay ng isang mahirap, o naghirap lang sa oras na yun, hindi naman laging mahirap, maitawid mo siya, blessing yun. Binless mo yung bahay niya. Yung ikaw ay dumating para magbigay ng magandang balita o magandang advice, you become a blessing. We can do these things. We should stop assigning spiritual work to specialists. At bakit natin ito pinag-uusapan? Dahil syempre, kung gagamitin tayo ng Panginoon para madala ang mga ito kung kani-kanino, tayo muna ang unang dapat tumanggap. At tayo ang una namang talagang gusto niyang bigyan. So if the Lord will ask you to heal people, natural, gusto rin ni Lord ikaw unang gumaling. Kung gagamitin ka ng Panginoon para magpakain ng maraming tao, natural, ikaw munang papakainin niya. So, kung ano ang ipinapagawa sa atin ng Diyos, hindi yun mabigat na assignment. Look at the brighter side of it. Ipinapagawa sa iyo dahil una, sa iyo muna ibibigay at i-empower ka muna niya para magawa mo yun. Because the Lord knows that we cannot give what we do not have. So when the Lord asks you to give, it means that He will give you first. Para matupad mo yung utos niya na makapagbigay, it's not said clearly, directly, but it follows that the Lord will enable you. Hindi ka naman niya uutusan na isang bagay na hindi niya bibigyan ng kapangyarihan para matupad yon. So magandang balita na may ipinagagawa sa atin ang Diyos. Kasi yung hindi sinabi ng balita na yon ay, you will be empowered so you could obey and that you could be a very effective instrument. Ulitin natin ang John 14:12. I tell you for certain that if you have faith in me, you will do the same things that I am doing. You will even do greater things now that I am going back to the Father.
So to do these things, there's the example, the teaching, the instruction. There's the command, the empowerment, and the authorization. There is no excuse not to be able to do this. There is no excuse not to have the power and to be empowered. There is no excuse to live a life that is defeated and useless and worthless. Because we have a very high calling from the Lord of Lords, from the King of Kings, from our Savior. Dinagdagan pa niya ng mga pangako. John 14:14, "You may ask me for anything in my name, and I will do it." Do you think these are empty words? Do you think this is a promise made to be broken? This was said by Jesus our Lord, who gave His life for us. So it must be true. It must be reliable. But do we believe? Do we even dare believe that we could ask for anything and Jesus would do it? Of course, in His name, it means that whatever we ask should be in agreement with the meaning of His name, with the meaning of His person, of His purpose, of His teachings, of the principles that He lived and died for. You too could ask Jesus for anything. Believe, ask, dare to hope, dare to dream. Pag kami nagsasabing, ako parang malaking dream naman yata yan para sa akin. Remember, ask the Lord anything. Huwag mo siyang lagyan ng limit. Lakihan mo. Is there anything too big for God? Even in terms of physical size, pag tinignan mo yung mundo, parang ang laki. Pero i-compare mo siya sa buong Milky Way, para lang siyang isang ulo ng asipili. There is nothing too big for God or too small. But do you dare believe? Meron kang sasabihin dyan, kumanta ka, maganda pala ang boses mo. Kumanta ka sa worship service. Ay, nahihiya po ako, hindi ko yata kaya. Ask for anything. Magturo ka, magaling ka pala magturo. Naku, hindi po ako, mahihain ako, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya humarap sa mga tao. Ask for anything, and you will receive it. Pagka may sasabihin, gusto mo magkaroon ng bahay, isang magandang bahay? Naku, parang napakalaking dream naman po yan, tama na yung maliit. Ask for anything. Hihingi ka na rin lang, maliit pa. Ganon din naman yun pag humingi ka rin, di ba? Bakit natin nililiitan yung sarili nating mundo? Merong isang pinto, gusto mong pumasok, ay, wag na lang, baka bawal. Wala pa ka nagbabawal sa'yo, ikaw na yung nagbawal sa sarili mo. Wag na, baka nakakahiya. Bakit di ka magsalita sa boss mo, humingi ka ng raise? Nakakahiya naman. Ask! Dahil kung deserving ka naman, baka nalilimutan ka lang bigyan. At kung hindi ka naman talaga deserving, buong linaw niyang ipapaalala sa'yo na hindi ka deserving. So wala namang nawala sa'yo. Naalala mo tuloy na dapat ka pa pala magsikap lalo. Ask for courage. Gaano karami sa inyo mga kapatid ang alipin ng kapwa dahil hindi kayo maka-no? Samahan mo naman ako doon. Ayaw na ayaw mo pero sasamahan mo, hindi ka makatanggi. Can't you ask God for the courage so you could say no to those that you like to say no to? Hindi naman kailangan na dahil Kristiyano ka, dahil maka-Diyos ka, yes ka ng yes. Kailangan marunong ka mag-no. Kasi pag hindi ka marunong mag-no, lahat ng gusto mong gawin, hindi mo magagawa. Lahat ng ayaw mong gawin, yun ang mapupwersa kang gawin dahil yes ka ng yes sa lahat ng tao. Kasi man ako, hindi yata kayang tumanggi. Kaya mo. You can do all things through Christ who gives you strength. Di ba yan ang sinasabi ng Philippians 4:13? I can do everything through Him who gives me strength. Kaya kong tumanggi sa mga kabarkada ko nagyayaya sa mali. Kaya kong tumanggi sa kumpare ko na kinikindat-kindatan ako at crush ko naman talaga siya pero may asawa na ako. I can say no even to my own desire. Kaya kong pigilin ang sarili ko na bumili ng utang. Lubog na ako sa utang. Pag sinabi natin, hindi ko kaya, tao lang ako, nakakalimutan mo yata yung sabing, I can do all things through Him who gives me strength. Pwede ako mag-minister, pwede ako maglingkod. Pwede akong mag-lead ng prayer sa aming family. Yung iba, papaglidin mo lang ng prayer, akala mo, ipa-firing squad mo kung makatanggi. Kailan pa tayo lalakas ang loob? Kailan pa tayo magiging bold and powerful like the children
of the King. Kaya ang ating title, You Too Can. Kung si Pedro na dating isa lamang na mangingisda, biglang naging spokesperson ng mga disciples, you too can. Kung si Pedro nakalakad sa tubig tulad ni Jesus, sino ba si Pedro compared to you? Pare-pareho lang tayong tao. At sinabi pa ni Lord, kayo, hihigitan niyo pa ako. Pero nangangahas ba tayong mangarap? Nangangahas ba tayong maniwala na pwede ito? Nalilimitahan lang tayo ng kaya nating paniwalaan. Pero palalayain ka ng mga bagay na paniniwalaan mo because faith can move mountains. You too could do everything through Christ. Yung mga disciples na dating mga takot at takot sa masasamang espiritu at maaaring sila mismo ay kandidato na tirhan ng masasamang espiritu, nung inutusan ng Panginoon magpalayas sa masasamang espiritu, nagtaka sila dahil lumalayas nga yung masasamang espiritu. Luke 10:17-19, when the 72, at hindi lang ito yung 12, when the 72 followers returned, they were excited and said, Lord, even the demons obeyed when we spoke in your name. Jesus told them, I have given you the power to trample on snakes and scorpions and to defeat the power of your enemy, Satan. Nothing can harm you. At ang maganda rito mga kapatid, hindi lang sa kanila ito binitawan sa lahat ng tulad nilang mananampalataya. Sabi, Lord, sobra. Pati mga masasamang espiritu, mga demonyo, pag pinalayas namin sa pangalan nyo, hindi na nangangatuwiran. Lumalayas nga, sumusunod. At sabi ni Lord, hindi lang yan. Binigyan ko kayo ng maraming kapangyarihan. Kung may pananalig kayo, kahit mga alakdan, di kayo tatablan, tuklawin man kayo. Meron kayong kapangyarihan. Kahit tapakan nyo ang mga ulupong, at kaya nyong gapiin, maging ang inyong kaaway na mortal, si Satanas. In the name of Jesus. By the power of that name. So if you believe in that name, why remain mahiyain? Hindi ka makalaya. Inaalok ka siya sa mo, busog ka, samantalang gusto mo nang sakmalin yung pagkain. Gusto mo ba magpahinga? Hindi, okay lang. Pero actually, gusto mo. Bakit tayo laging tanggi ng tanggi sa magagandang inaalok sa atin? Tanggi ng tanggi tayong mabigyan ng ginhawa? Samantalang gusto naman natin, dalahiya ka. Yun pa lang, hindi mo na magawa. Paano ka pa magpapalayas ng demonyo? Yung hindi ka magkaroon ng paniniwala sa sarili mong kaya mong ipasa ang isang exam by the power of Jesus. And of course, in His name, you will study, you will review. Hindi ka mag-iintay na magic. Gagawin mo kung anong tama because that's what the name of Jesus means. Na gawin din yung tama. Gawin yung practical at kaya, tapos dadagdagan ng himala sa mga hindi mo na kayang gawin, pero sinikap mo namang sagarin ang kaya mong gawin. Pero pagka lagi ka pang alipin ng inferiority complex, hindi ka makakibo, inaapi ka na. Alam mong may potential ka, pero hindi ka lumalago, hindi ka namumulaklak dahil lagi ka na lamang na umiiwas na mag-take ng risk. Nasa yung power. We are children of power. Because our God, our Savior, is a powerful God. Kailangang idugtong natin yung kapangyarihan ni Jesus sa mga buhay natin pang araw-araw. Hindi natatakot ka sa dilim, natatakot ka sa momo, natatakot ka sa lahat ng bagay. Ang mga demonyo nga umaalis pag inuutusan ng mga anak ng Diyos. You have that power. Kaya sa 72 na ipinagawa, baka kung 12, sasabihin mo pa lang, yun yung 12 apostles Ito 72 na, lumabas na doon sa 12 na yon. Ibig sabihin, para kanino man ito na nananalig. So disciples, the disciples were nobodies. Kaya siguro pinili ng Panginoon mga people with no name, with no reputation, with no great wealth. Because those nobodies became somebodies when they became great vessels of the Lord's power. You too could be that somebody. Connect to Jesus. Have yourself healed first, fed and strengthened first by God Himself, by the power of God,
and by the many people around you who are instruments of God's power, allow yourself to be fed, to be nourished, to be counseled, to be taught and trained until you reach the point when you can now be the vessel, the channel of God's blessings to others. You too could be a Peter. You too could be a Paul. There was nothing special about them except that Jesus blessed them and chose to use them, and Jesus can choose to use you as well. Lahat ng mga great men and women of the Bible, they were not really great on their own. They were made great by the blessings that God gave them. The same blessings available to you. The same blessings available to all generations of believers in all places and all times, because God is the same yesterday, today, and tomorrow. So what is your weakness? Bring it to God. It could become your power. Anong kulang? Salamat may kulang. Kasi pag yung kulang na yun, dinala mo sa Panginoon, yun ang unang mapupuno. Kasi kulang, may space. Therefore, mapupuno. Anong kulang sa buhay natin? Huwag nating hanapin kung kani-kaninong Herodes ang pagpupuno ng kulang sa buhay natin. Hingin natin sa Panginoon. Ano yun? Lalong-lalo yung mga emotional na kakulangan. Kulang ka ng lakas ng loob, kulang ka ng saya, kulang ka ng pagmamahal. God is God of love. Although He uses people sometimes as instruments of that love, but can't you enjoy God's love directly without needing a human instrument? You can. Everything is possible for those who believe. So tonight, this day, this hour, be free from your weaknesses. Rediscover the strength that is available to you. Bring to the Lord your emptiness and let the Lord fill it, so that you will overflow with power, with love, and with peace and contentment and happiness and joy. You dare to believe that you can be that, and you can be that. Pero kung tatanggapin mo na mismo sa sarili mo na ganyan talaga, malungkot ang buhay, malungkot na lang ako hanggang mamatay ako, dry na lang talaga ang life ko, ganyan talaga mangyayari sa'yo. But dare to believe that you can surmount that you can actually go above your limitations now, and you can. Because nothing is impossible to those who believe. Nothing is impossible to God. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang You Too. Pag-ibig mo o kailanin, sukat man lumayo'y mahal pa rin. Liparin ko man ang dulong ng langit, sa piling mo pa rin magbabalik. Kahit minsa'y magkasala, bakit tinuturing pa rin danan? O Jesus, kayo nag-alay ng buhay, katwiran niyong aking tinataklan. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw
aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Laging laman itong isip, ngalan ko sa palad mo inukit. Walang sino mang maaring magwala, kaligtasang ikaw ang naglikha. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O tanggapin, papuri ay tingin, nagsasabing ikaw aking hari, Diyos na banal, ngalay tinatanghal, kabutihan mo sa'kin walang mali. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. O Diyos, salamat sa pag-ibig na wagas. Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga bagay po na maaari nating kilalanin, pag-aralan, ipagmalaki bilang mga Pilipino, hindi naman para magyabang, kundi para magkaroon po tayo ng mahalagang pagtingin sa ating mga ninuno, sa ating nakaraan at sa ating sarili. Sabi nga po, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi nakararating sa paroroonan. Kaya mahalaga rin naman na atin pong pagbulay-bulayan, pag-aralan, yung mga karunungan ng ating bayan. At ngayon po ang ating hiyas na itatampok ay isang kasabihan. Bakit po hiyas ang kasabihan? Sapagkat bago naman tayo makagawa ng isang kasabihan, kailangan ng napakahabang panahon, ng pag-aaral, ng pagmamatyag, at ng isang sensitibong puso sa mga katotohanan sa daloy ng buhay. Bawat isang kasabihan po ay maaaring isa o maraming buhay na nagtulong-tulong, nagsama-sama upang makita ang mga batas ng buhay, ang mga daloy ng mga katotohanan. Kaya nga po ang isa nating pagbubulay-bulayan ngayon na kasabihan ng ating bayan na hinango po sa koleksyon ng UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma Quintanar at mga kasama. Sabi po ng kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. Tama nga naman po. At ito po, kung ibabase natin doon sa kanyang pangunahing kahulugan, yun pong literal, totoo naman. Sa mga larangan ng digmaan, yung mga bayani, habang nasusugatan, habang
tinatamaan at nagdurugo o kaya po ay lumilipad ang mga punglo sa paligid, ay lalong tumatapang. Yun po yung mga bayani, siyempre may mga duwag na pag nasugatan, umaatras naman. Pero ang mga bayani, pag nasusugatan, nag-iibayo pa ang tapang. Subalit higit po dito sa pangunahing kahulugan nito na yung literal, ay meron pa pong malalim na kahulugan siyempre ang hiyas ng bayan na kasabihan na ito. Na ang taong talagang matining ang loob, ang taong talagang mahusay ang kalooban, ang tao na talagang magiting ang kanya pong pagkatao, habang siya po ay hinahamon ng mga nakapaligiran, habang siya po ay pinipilit na ikulong, ay lalo naman siyang nagpipilit na makalaya. Habang siya ay minamaliit, ay lalo naman niyang pinapatunayan ang kanyang kadakilaan. At habang siya po ay pinahihirapan sa kanya pong pagtatangkang makamit ang kanyang minimithi, ay lalo naman po siyang nagsusumigsa at lalo naman siyang nagsisikap na malampasan ang mga hadlang na ibinibigay sa kanya. Yan po ang tunay na kabayanihan. Hindi madaling matakot, hindi madaling umatras, hindi ningas kugon, hindi madaling panghinaan ng loob, at hindi madaling alisan ng damdaming marubdob upang maituloy ang mga dakilang adhikain. Yan po ang isang tunay na kabayanihan. Hindi madaling pigilin ng mga kalungkutan, hindi madaling pigilin ng mga balakid o hirap. At yan po ang isang tunay na kabayanihan. Yung pong tayo ay magkaroon ng isip na kapag naidalangin na natin at nadesisyon na natin gawin na isang bagay, hindi tayo madaling hadlangan. Habang nagkakaroon ng hadlang, lalong tumitibay ang ating determinasyon na ito'y malampasan. Habang tayo nasusugatan, lalo tayong tumatapang. Yan po ang isang magandang kaugalian ng ating bayan na dapat nating alalahanin. Hindi po yung ningas kugon na sabi ng mga banyaga tungkol sa atin, kundi yung kasabihang ito, ang bayaning masugatan, nag-iibayo ang tapang. O Diyos, kayo'y aming pupurihin. Marapat na ito'y aming gawin. Ang inyong gawa sa amin ay namamasdan. Tunay
Bakit bayani ang turing kay Lapu-Lapu? Siguro maganda muna na ating bigyan ng kahulugan ano ba yung bayani. Sa oras ng kagipitan, pagka sinasakop ang iyong bansa, yung ikay pumatay o mamatay para sa iyong bayan, kabayanihan. Sa oras naman ng kapayapaan, yung ikay maging mahusay na mamamayan, mabunga, masipag, masunurin sa batas, iyon ang bayani. Maraming uri ng kabayanihan at yung kay Lapu-Lapu kaya kinikilalang una sa mga nagtanggol ng dangal ng bayan laban sa mga banyaga na gustong sumakop dito. At dumating si Magellan sa Mactan hindi naman para makipagkaibigan kundi para sakupin ito at paluhurin sa hari ng Espanya. Kaya ang ginawa ni Lapu-Lapu ay pinagtanggol niya ang dangal ng kanyang lahi, ng kanyang bayan at nakidigma. Hindi lang sila lumaban, nanalo sapagkat umatras sa mga Kastila at napatay nila si Magellan. Nang ang buhay ko nooy laging nangangamba, ang pagluhay di ko kaya at walang patutunguhan. O Jesus, nang ikaw nga ang makilala ko, ang lahat iyong pinanatag, ang lahat inayos mo. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan noon pa may hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay. Sa gitna man ng unos, ang takot ay ganap, sa pagtawag kay Jesus, papayapa ang lahat. Kapayapaan na nagmumula sa'yo, naranasan ko dito sa buhay ko. Kapayapaan na aking hinihintay, aking Panginoon sa aking buhay, sa aking buhay. Panginoon, ang sabi niyo sa akin, lumapit lang sa inyo. Ibig ko'y diringgin, pasanin ay aalisin. Lahat ng kabigatan ng isip at katawan, ilalagak ko na sa inyong kanlungan. Nais kong madama haplos ng iyong kamay, paghako sa damdamin, sinisiklop ng buhay. Nais kong madama init ng iyong yakap,
malalimang itong aking pamatok, ubod ng bigat. Sa tulong mo, Jesus, nakakaya ang lahat. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw. Sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Ang buhay ko ay lalago kung mayroong pagtitiis. Kung sakaling ang ligaya'y di pa natagpuan, kung sakaling ang ginhawa'y di pa nakakamtan, sa piling mo, Jesus, ako ay lagi nang nakatanaw. Sa langit mong laan, di na mamamanglaw. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Kaya't ikaw, Panginoon, ang aking tutularan. Pagtitiis, pagtitiis ang kailangan kong mabatid. Espiritu ay lalago kung mayroong pagtitiis. Pagtitiis. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!